Kakaibang luto na naman nga mga idol ang ginawa ko sa kamuting kahoy. Nakakaumay kasi pag lagi na lang nilaga o di kaya yung ginataan. Kaya naman ay hindi na nga ako nagdalawang isip pa na gumawa nga nito. Isa kasi ito sa paborito namin nila nanay na inihanda ko nga sa birthday ng pamangkin ko. Dito nga po pala sa Samar mga idol ay tinatawag itong banayan. At minsan ay tinatawag din namin itong agikway. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag nila dito. Pero sa pangkalahatan mga idol ay kilala ito sa tawag na kamuting kahoy. Nagugulay din ang talbos nito na napakasarap nga kapag ginagataan. At isa sa may tuturing na pinakarena sa lahat ng mga root crops. Ang dami kasing iba't ibang klaseng kakanin ang magagawa sa kamuting kahoy. As in wala talagang makakatalo sa dami ng magagawa nito. Kaya naman sa mga kababayan nating may mga tanim na kamuting kahoy, nako, napakaswerte ninyo mga idol. Bago nga pala tayo makagawa ng kakaibang luto sa kamuting kahoy, ay ilalaga nga muna natin ito at saka dudurugin. Minsan kapag malambot na malambot pa ito ay kahit gumamit lang tayo ng tinidor ay okay na. Pero ito talaga mga idol ay gumamit tayo ng lusong at saka bayo para madurog ito ng maayos kasi napakaligat na nito. Aabot na kasi mga idol ng isang taon itong kamuting kahoy kaya medyo matigas na. Kaya naman mga idol kung gagawa kayo nito, kailangan yung kamuting kahoy ay malambot pa para hindi kayo mahirapan sa pagdurog. At dapat isa-isang ilalagay yung kamuting kahoy para madurog talaga ng maayos. Ganito kasi mga idol yung mangyayari kapag medyo matigas na nga yung kamuting kahoy. Medyo may mga buo-buo kapag makikita. O diba mga idol talaga namang napakalagkit nga nitong kamuting kahoy. Ang sarap tuloy kainin agad parang nilupa. Bali yung unang sangkap na ilalagay natin dito sa kamuting kahoy mga idol ay itong itlog at itong gatas. Bahala na kayo kung anong brand. Tatansyahin nyo lang naman ang ilalagay ninyong gatas ayon sa dami ng kamuting kahoy. Maglalagay din pala tayo dito mga idol ng harina na magpapasarap din sa kakanin. At syempre itong asukal na magpapatamis sa kanya. Tatansyahin mo lang din para hindi masyadong matamis na sakto sa yung panlasa. Pwede rin kayo dito maglagay mga idol ng margarine para mas maging mabango. O diba mga idol, ganun lang po kasimple yung mga sangkap na gagamitin natin. At pagkatapos ay hahaluin mo to ng maayos para magpantay na nga yung kanyang lasa. Bago ko nga pala makalimutan mga idol ay gagamit nga pala tayo dito ng egg and cheese. Ipapalaman natin to sa gitna para mas lalong maging masarap. Kapag nahalo na nga ito ng maayos ay ihuhulma na nga natin ito. At para hindi dumikit sa kamay itong mixture ay kailangan nating pahiran ng mantika. Di kasi tayo mga idol makakahulma kung hindi natin papahiran ng mantika ang ating mga kamay. O diba mga idol, ganito lang po kasimple yung paggawa nito. Ulitin mo lang naman yung proseso sa paggawa nito hanggang sa matapos ka na nga lahat. Sa mga nagtatanong, gumamit nga pala tayo dito ng breadcrumbs, hindi to buhangin ha. So ayan, sa wakas, malapit na nga tayong matapos mga idol. Ang gagawin na lang natin dito ay piprito, tas kainan na. Makakapagmerienda ka na o diba? So ayan, ito na nga yung pinakahihintay ng lahat, yung tikiman time. Yung iba na kinain ko talaga, ang dami kong nakain mga idol. Yung iba na medyo nasunog ay pinagputol-putol ko at dinala ko nga sa birthday ng pamangking ko. Happy birthday, happy birthday to Ata. O Bryce, sige daw. Huyop na huyop. Blue the candle na ko no. O Bryce. Ala na. Nagini inuman ito. Yan nabibiya po daw ako. Ay cherry, baby cherry. Oh, huyop na Bryce, huyop. Yan na. Wish na. Ikaw na lang mama pag-wish ko no. Tagang ko na si Bibisin. Halaba ang kinabuhi. Ngayon, mga pangalawa. So, blue da candle, baby. Doon naman ko nagbigay. Yan, baby. So yun na nga mga idol, as nasarapan daw sila sa ginawa kong kasaba cheese roll. Sana daw next time ay gumawa pa ako ng marami. Kasi bagay na bagay talaga to mga idol i-bring sa kahit na anumang mga okasyon. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood.